Ang salamin ng nakaraan. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga palayan at puno ng mangga, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Rico. Noong siya ay maliit pa, mabait naman siya at masayahin. Ngunit habang siya ay lumalaki, unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Si Rico ay naging palasagot sa kanyang mga magulang. Kapag siya ay inuutusan ng kanyang ina na tumulong sa bahay, agad siyang nagrereklamo. Rico, anak, pakitulong naman maghugas ng pinggan, mahinahong sabi ng kanyang ina. Ngunit sisimangot si Rico at sasagot, bakit ako? Pagod ako, mamaya na lang. Kapag naman ang kanyang ama ang nag-uutos, ganoon din ang kanyang sagot. Anak, pakipakain ang mga manok sa likod, sabi ng kanyang ama isang umaga. Ayaw ko. Ang init sa labas, sagot ni Rico habang nakahiga at naglalaro lamang ng cellphone. Nalulungkot ang kanyang mga magulang sa kanyang pag-uugali. Madalas nila siyang pinapangaralan. Anak, sabi ng kanyang ama, hindi habang buhay nandito kami para gawin ang lahat para sa iyo. Matuto kang tumulong at rumspito. Ngunit hindi nakikinig si Rico. Para sa kanya, nakakainis lamang ang mga utos. Mas gusto niyang maglaro, matulog, at gawin ang mga bagay na gusto niya. Lumipas ang maraming taon. Naging binata si Rico at kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya. Nag-asawa siya at nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Marco. Noong maliit pa si Marco, mahal na mahal siya ni Rico. Ibinibigay niya ang lahat ng gusto ng kanyang anak. Ngunit habang lumalaki si Marco, napansin ni Rico ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Marco ay matigas ang ulo. Isang araw, sinabi ni Rico sa kanyang anak, Marco, pakikuha nga ang walis at tulungan mo akong maglinis. Ngunit sumagot si Marco, ayaw ko. Ikaw na lang. Nagulat si Rico. Anak, huwag kang sumagot ng ganyan, sabi niya. Pero sumimangot si Marco, nakakatamad. Makalipas ang ilang araw, inutusan niyang muli ang kanyang anak. Marco, pakikuha ang tubig dito sa kusina. Ngunit muli siyang sinagot ng bata. Hindi nga, naglalaro pa ako. Doon nakaramdam si Rico ng lungkot at inis. Para bang may bumalik na alaala sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano niya sinasagot ang kanyang sariling mga magulang noon. Naalala niya kung paano siya tumatangging tumulong dahil lamang sa katamaran. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa langit habang iniisip ang kanyang nakaraan. Ganito rin pala ang pakiramdam, mahina niyang sabi sa sarili. Naalala niya ang pagod ng kanyang ina sa bahay at ang pagsisikap ng kanyang ama sa trabaho. Naalala rin niya kung paano sila nalulungkot kapag hindi siya sumusunod. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, nagpasya si Rico na dalawin ang kanyang mga magulang sa baryo. Pagdating niya roon, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa may pintuan habang ang kanyang ama naman ay nag-aayos ng bakuran. Lumapit si Rico at tahimik na tumayo sa harap nila. Inay, itay, mahina niyang tawag. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita siya. Rico, anak, kumusta ka? Masayang sabi ng kanyang ina. Ngunit napansin nila ang lungkot sa mukha ng kanilang anak. Lumapit si Rico at biglang yumuko. Inay, itay, patawad po, sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Naisip ko po kung gaano ako naging masama noon. Palagi ko kayong sinasagot at hindi ako tumutulong. Tahimik lamang na nakinig ang kanyang mga magulang. Ngayon po, naiintindihan ko na ang naramdaman ninyo, dahil ganito na rin ang ginagawa ng anak ko sa akin. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, sabi niya nang may ngiti, ang mahalaga ay natutunan mo ang iyong pagkakamali. Tumanggo naman ang kanyang ama. Hindi pa huli ang lahat. Turuan mo ang iyong anak ng mabuting asal, tulad ng gusto naming ituro sa iyo noon. Napangiti si Rico kahit may luha sa kanyang mga mata. Mula noon, sinikap niyang maging mabuting ama kay Marco. Tinuruan niya ang kanyang anak ng paggalang, pagtulong sa bahay, at pagmamahal sa magulang. At sa bawat pagkakataong tumutulong si Marco sa kanya, palaging naaalala ni Rico ang isang mahalagang aral. Ang paggalang at pagsunod sa magulang ay hindi lamang utos, ito ay isang biyayang dapat matutunan habang bata pa. Aral ng kwento, ang mga magulang ay nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Kaya habang may pagkakataon pa, mahalagang matutong rumspito, sumunod, at tumulong sa kanila. Dahil balang araw, mauunawaan din natin ang lahat ng kanilang pagod at pagmamahal.